Nagsagawa ng hostage-taking drill sa Las Piñas para pagbutihin ang pagtugon ng mga otoridad sa mga crisis situation. At para maging makatotohanan ng eksena, ang mismong judge at mga court employee ang gumanap na hostage sa pagsasanay. Saksi si Mark Zambrano. Sa hostage-taking drill na ito, nagkagulo sa Hall of Justice ng Las Piñas nang i-anunsyo ang guilty verdict. Dito na hinostage ng tatlong nasasakdal ang judge at tatlong niyang staff, kabilang ang isang pulis. Agad naman sinecure ng PNP ang lugar at inilayo sa panganib ang mga miyembro ng media at mga empleyado ng tanggapan. Makalipas ang 10 minuto, nakausap na ng negotiator ang isa sa mga hostage taker at nalaman na rin ang mga demand. Tagumpay na pinakawalan ng dalawang babaeng hostage, kapalit ang mga hinihinging pagkain at inumin. Dumaan agad sa situational debriefing ang mga ito para malaman ang kanilang kalagayan at ang sitwasyon sa loob ng Hall of Justice. Pero maya-maya pa, biglang nagamok ang isa sa mga hostage taker at pinuputukan ng pulis na ginamit niyang human shield. Dito na dineklara ang failure of negotiations at mabilis na rumisponde ang SWAT na naglatag agad ng makeshift explosive device sa pintuan ng Hall of Justice. Dito na narinig ang nakabibinging pagsabog na sinundan ng sunod-sunod na putok ng baril. Ilang segundo lang, nailabas na si Judge Vivandor at nasa kote ang isa sa mga ng hostage. That moment, we really try to be very realistic. I have really no idea what will come next. So I hope the people, especially the media, is able to learn from this. Sa pagsecure sa lugar ay agad na rin responde ang mga medic ng Philippine Red Cross. Dalawang hostage taker at isang pulis ang kunwaring nasawi sa exercise. Well, nakita nyo, swift action kami, but then again, siyempre practice lang ito. Hindi naman ito yung real scenario. So we cannot compare on what happened in Manila. But the good thing is we prepared for any eventualities. Sa aking obserbasyon naman ay napaganda at maganda naman yung kinalabasan. Ang pulis naman ay tumugon na mabuti at ang ating mga opisyales ay nakapag-evacuate doon sa building na yung kaagad-agad. Sa kabuuan ito magalamang ng 20 minuto ang hostage-taking drill na layong pagbutihin ang pagtugon ng mga otoridad sa mga crisis situation. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Samantala sa mga kapuso natin nagpapapayat, tiyak ma-inspire kayo sa kwento ng isa nating kababayan na nabawasan lang naman ng 150 pounds. Ano kaya ang kanyang sekreto? Alamin natin yan sa report na ito. Sa bigat na 403 pounds noon, 1 o 2 beses lang daw sa isang taon kung lumabas ng bahay para manood ng sine ang 26 anyos na si Ronald Chua. Sa loob ng mahabang panahon, tanging computer lang daw ang kaharap ni Ronald. Kung sa bahay lang ako, walang makakita, sarili ko lang yung lugar. Then, yung computer, sariling mundo ko. Parang pwede ako maging amo doon or boss. Pero eto na si Ronald ngayon, 247 pounds na lang. Ang mahigit 150 ang ibinawa sa timbang niya, talagang nakamamangha. Nagbago raw ang lahat nang sumali siya sa isang weight loss challenge nitong Marso. At kaakibat ng malaking ipinayat, mas confident na rin daw ngayon si Ronald. Nabibili na niya ang mga inaasam na damit at nakakalabas na rin para gumimik. Masaya, pero hindi na ako gaano pinagtitinginan ng mga tao. Pinagtitinginan, pero pag pinapansin, uy, pumapayat ka na. Sabi ni Ronald, simple lang naman daw talaga ang sikreto sa pagpapapayat. Disiplina sa pagkain at ehersisyo ang ilan daw sa mga kailangan para sa mas malusog na pangangatawan. Gayunman, mas lalo pa raw ginanahan si Ronald magpapayat dahil sa penalty na babayaran sa bawat pound na madagdag sa kanya kada linggo. For the weight gain fee, of course, we'd like to remind them that it's a weight loss challenge, so don't gain the weight.
Otherwise, baliwala sa kanila. Hindi biro ang problema ng obesity. Dito sa Pilipinas, halos 3 sa bawat 10 Pilipino ang obese, base sa tala ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST noong 2008. Pag obese ka, nako, ang unang-una na ang tawag dyan, magkakaroon ka ng X syndrome, no? Yung sinasabi nila, mataas ang cholesterol, mataas ang blood pressure, which is of course linked to cardiovascular disease, mataas ang blood sugar, so meron kang tendency maging diabetic, diba? And also, kung masyado kang malaki, prone ka rin para magkaroon ng cancer. Kaya naman payo ng mga nutritionist, ugaliing mag-ehersisyo at kumain ng tama. At sama-sama natin saksihan, Batangas Governor Vilma Santos Recto, Chris Aquino at ilang pang kilalang celebrity. Nag-donate ng mga designer bag para sa pabahay sa mga kapuspalad. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.